Isang magandang gabi ho sa inyo. Mali. Ano? Akala niyo dating cliche, no? Magandang gabi ho sa inyo. 9:43 is our time. Ngayon po ay Biyernes ng gabi. Sos, Ginoo. Biyernes na. Bukas may trabaho na naman tayo. Ay, hindi. Yung iba may trabaho bukas eh. Pero kami ni Jake ay magpapahinga bukas. At, nako Jake ha, na-cancel yung ating taping. Na-cancel yung taping natin ng Monday and Tuesday. Tentatively, nakaschedule ng Thursday and Friday. Ano kaya yan? So, may time tayo para mag-ipon talaga ng energy. Ano, di ba? Yun, samahan niyo po kami sa programang Dr. Love Radio Show dito po sa 92.3 Radyo 5 True FM. At sapagkat ngayon po ay Biyernes, gagawin natin special ang Biyernes. Ayaw namin ni Jake at ng buong production staff na mawala po ang mga awiting Pilipino, mga kundiman. Kung hindi man kundiman ay mga awiting naging bahagi na ng ating kultura. At ayaw namin na ito'y mawala sa isipan ng ating mga kabataan. Utang na loob. Ito yung mga awiting nadidinig ko pa sa nanay ko kapag ang aking mga anak ipinagheheli ng nanay ko. Prinsesa ng Kumintang. Alam ba ninyo yun? Alam niyo ba yun? Prinsesa ng Kumintang. Di ba ganon? Ang nanay ko kinakanta pa yan sa mga anak ko, sa mga apo niya. Iyan po ba ay nadidinig nyo ngayon? Iyan po ba ay na-expose sa ating mga kabataan? Dapat ibalik natin yan. Iyan po ang ating purpose. Bigyan natin ng daan na muling makilala ng kabataan ang bahagi ng kulturang Pilipino sa mga awitin at musikang Pilipino. Tuwing Biyernes po dito sa Dr. Love Radio Show, tayo po'y napapakinggan sa 92.3 Radyo 5 True FM sa buong Mega Manila. Ano ang buong Mega Manila? Andyan po kasamang Metro Manila, kasamang Central Luzon, andyan ang Calabar Zone, andyan ang Mimaropa, at sa iba't ibang himpilan po all over the Philippines, doon sa mga himpilan na nakahook up sa atin. Yun. In others' word, ang programa ho natin ay nadidinig sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil tayo po ay kasabayang napapanood at napapakinggan din sa Facebook page ng 92.3 True FM. Pakishare din po ang live stream ng ating episode tonight. At siyempre po, mga kapatid, i-follow naman natin at i-like ang ating share ang ating mga social media accounts. Ito po ang ating mga social media accounts. Dito po ninyo mapapanood sa iba't ibang platforms na ito. Ito po ay at Radyo 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget to subscribe sa Radyo 5 True FM YouTube channel. Para naman po sa mga nais maging makibahagi sa ating programa sa paglalahad po ninyo ng inyong mga kasaysayan ng buhay, kasaysayan ng tagumpay, suliranin na gusto nyong idulog sa programa natin, maaari kayong magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger. O dili kaya, tumawag po kayo sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. It is now 9:47. Naging tradisyon po ng programang ito na unahin natin ang paghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon upang mapagnilayan natin ngayong gabi bago tayo matulog at maihanda ang ating sarili sa araw ng bukas. Pagbabalik natin ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Biyernes. Ngayon po ay 5 ng buwan ng Hulyo.
At ang mabuting balita ay matatagpuan sa ika-9 na kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 9 hanggang 13. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siyang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ko upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Kapatid, ito ay isang paalaala sa atin ng Panginoon na kung tayo po'y nagsisimba at dumadalo sa mga sakramento ng ating simbahan, lalo kung linggo, sa sakramento ng banal na Eucharistia, ay talagang napakarami po tayong makikitang mga makasalanan. Katunayan, ang simbahan po ay binubuo din ng mga taong makasalanan. Marami tayo nadidinig itong mga panahon na ito, lalo na yung mga pumupula, di ba? At napapanood natin yan, pumupula sa mga kapatid nating mga LGBTQIA. Sabi ng mga kapatid nating mga LGBTQIA, mga nagbabanal-banalang kayo, nagpapakabanal kayo. Di ba? Yan po ang katotohanan. Tayo na mga makasalanan ay nagtutungo sa simbahan. Ultimong ang pari ay makasalanan din. Kahit na ang Santo Papa, makasalanan din. Sapagkat ang simbahan ay lugar para sa mga makasalanan na gustong magpakabanal. And there is nothing wrong kung itinatama po natin ang isang maling gawain sa ating buhay. Hindi masabi, hindi masama na tawagin tayo nagpapakabanal. Kasi yun nga po talaga ang ating intensyon, ang magpakabanal. Katulad ng Ebanghelyo, ang Panginoon ay naparito hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanang katulad natin. Katulad ni San Mateo na isang maniningil ng buwis, at ang mga maniningil ng buwis ng mga panahong iyon ay tinuturing na mga makasalanan. Kapatid, may pag-asa pa. Maaari tayong makasama ni Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, sa bahaging ito ng ating programa, atin pong iatid sa inyo ang ating episode ng Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hinango natin sa pang-araw-araw na programa sa TV5. Napapanood po Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga sa TV5. At ito po ay may replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, pinamagatang Face to Face. Narito ang ating episode ngayong gabi. Ilang beses na po namin talagang isinusukan na namin itong ganitong kaso. Ang title po ng ating episode, "Kung sino pa ang may utang, siya pa ang galit." Panoorin ho natin. Ano ho ang problema ninyo, Aling Lilian? Ang problema ko po, yung nangungupahan po sa aking kwarto po na bahay ay hindi po nakakabayad.
Noong una po, nakakabayad po siya ng renta ng bahay. Pero nung katagalan na po, hindi na po siya nakakarenta ng bahay. Pagkatapos ngayon, sinisiraan pa po ako niya sa mga kapitbahay na ako daw ay matandang hukloban at lumalandi daw ako. Okay, kayo ba ay nagpang-abot, nag-away na kayo? Nagpang-abot na po kami. Kaso po sinabihan ko siya na kung pwede, magbayad ka naman ng bahay, hindi ka nagbabayad ng bahay at kailangan ko po ang pera. Okay, pero may mga sinasabi siya sa inyong mga dahilan. Ang dahilan niya po ay wala daw siyang trabaho at wala daw siyang ibabayad ng upa ng bahay. Magkano ba upa? Ang upa po ay 3K per month po. Okay, gaano na siya katagal na nangungupahan sa inyo? Mga 6 na buwan na po. So bago lang din siya. Apo. So yung 2 buwan nakakabayad siya. Apo. Tapos nung after 2 months, yung 4 na buwan hindi na makabayad. Tanungin natin kung bakit hindi na nga raw makabayad. Kilalanin natin ang babaeng nagsasabing hindi nagbabayad ng renta. Virginia, pasok. Aling Virginia, 4 months ka na, totoong hindi Wala nakakabayad? po katotohanan niya. Nagbayad po ako sa kanya ng April, May. Pero yung February, March, alam ko nagpalya po ako. Pero inuura-urada niya po ako pagbayad. So 2 months lang pala. Wala po Ang utang katotohanan niya. na 4 na buwan ako nang hindi nagbabayad. Kasi nungalingan Kasi yung nungaling mga sinasabi pinagsasabi mo. niya. Kasi nungalingan, Ay, wala teka kang lang. binibigay Wala na ba pera. kayong pag nagbayad, may pipirmahan? Wala po. Nag-aabot lang po ako sa kanya ng pera. Magkano? 3K po. Bakit hindi ka nagpipirma, Aling Lilian? Kasi hindi po usapan namin magbayad siya pero walang pirmahan po. Paupahan lang po siya ng maliit na bahay po. Ngayon po sinasabi ko po sa kanya na ayusin niya po yung bubong namin dahil tumutulo. Oo lang po siya ng oo. Pati yung dingding po namin puro anay. Pinapasabi ko po sa kanya na Kasi ayusin nung at alingay paayos niya, niya. sinasabi Paano mo. po ako makapagbayad Kasi, sa kanya? bakit magiging anay isimentado yung bahay ko? Ano nga yung bahay mo? Dahil sinasabi ko sa'yo na Simentado ayusin yung mo. bahay ko, ang bubong ko, bagong Ang palit. palalabasin mo pa kung ano sinasabi mo. Sinungaling Apat na buwan, ka. hindi ako nagbabayad. Para sabi ko sa'yo, Ikaw pa nagbabayad mas ako. matapang kaysa sa akin. Ako nagpapaupa, ikaw nangungupahan. Pinapahiya hindi niya ka po ako. nagbabayad. Pag naniningil po yan, ura-urada, kakatuloy niya po mukha yung bahay mo. namin kaaga-aga. Gusto niya magbayad po ako kaagad. Ikaw Oo, pang pero matapang. kasi hindi naman siguro yun kaagad, Aling Virginia, dahil ang dapat na bayad sa upa is every end of the month. So, ang totoo, yung totoo ha, 4 na buwan o 2 buwan? 4 na buwan po na hindi siya nag-aabot sa akin ng Anong buwan? bayad ng Anong buwan? February, March, hanggang April, May. Hanggang Nagbayad ngayon. ako sa'yo ng April, May, pero yung February, March, abinado ko hindi ako nagbayad sa'yo. Bakit ka nagbayad ng Gawa nga April, po. May? Yung mami Gawa nga ka, po, sino ma'am, ngayon nakulang sa po ating yung sila? pera. Hindi nila transfer yun sa February, Bakit March. hindi mo Oh. Bakit hindi? Yung February, March po, wala pa po Bakit ako kapera-pera noon. May bungi. Ang daming gusto mo. Ka! Bakit? Hindi, teka, ang labo nun, Ate Virginia. Binayaran mo yung April, May, pero yung February, March, ayaw mong Hindi siya nagbayad. bayaran. Kasi Kasi nung para mas lumalabas malapit namin, yun. Ma'am Carla ng sinungaling, di ba siya? Kailan talaga ang huli mong bayad? Nagbayad po ako sa kanya ng April, May. Ang sabi ko sa kanya, para sa February, March, ay gusto niya po, February, March, bayaran ko na po. Nang time po na yon, wala po akong kapera-pera. Okay, pero kung sinasabi mo na 2 buwan lang utang mo, bayad ka na ng February, March. Opo, dapat itong April, Ang May. utang mo is April and O yan, May. malinaw na tayo. Tama Tama. Oo, wag kayong... Huwag nyo kami lituin. Oh, nilito nyo lang mga sarili Oo, nyo. mag-back to the future ba Totoo tayo? bang bayad na siya ng April, May, June, Ay, hindi. Ako tuloy. February, March, April, May. Bayad na ang February tsaka March? Nagbayad po siya nung February at saka March. Pero yung May at saka April, May, hindi po siya nakabayad. So, 2 lang ang utang niya. 2 buwan na. Sabi mo kanina kasi 4. Nakiusap kasi siya, ma'am, na ito na ibibigay ko na sa'yo. Nung 2 na lang yung utang. Okay. Anong plano mo? Kailan ka daw magbabayad?
Pagka nagpadala po yung anak ko, kasi hindi naman po pwede siya magpadala sa akin dahil may pamilya rin po siya. Nangungupahan ka eh. Opo. Wala ka namang sariling bahay. Opo. Hindi, dapat alam natin yung obligasyon natin magbayad sa upa. Kuya, Kapatid, pag ang topic namin dito utang, nagiging cliche. Yung sasabihin namin, sinabi na rin namin dun sa nagdaang episode tungkol sa utang. Basta utang, babayaran. Kay Aling Lilian na nagpapaupa, ilang taon na po kayo nagpapaupa ng bahay? Wala pang 1 taon. Wala pa po. Oh, okay. So, wala naman kayo resibo na binibigay na pag-usapan pong kanina resibo yan, po. di ba? Baka po kailangan magpagawa na kayo ng resibo. Ngayon, nakita na po kayo sa telebisyon, pwede na kayong hanapin ng BIR. Kasi unfair naman para sa amin ang mga naghahanap buhay na binabawasan ng tax. Kayo na kumikita, hindi na babawasan ng tax, di ba? Ngayon, sabihin, konti lang naman ang kinikita namin, di ba? Pandagdag din yan. Okay. Kay Aling Virginia, minsan po kasi ito ilang beses na ang napatulayan sa programa na kapag po ang pinagkakautangan pabalik-balik na lang o kaya pinagtataguan, hindi mo na mahuli yung nagkakautang sa iyo, nag-iinit ang ulo, nauubos ang pasensya. At by that time na makita ka, nagtataas na ng boses. Diba? Kay Aling Lilian, tandaan ninyo, pagka kayo po ay nagpautang, minsan makakatikim po kayo ng isang magandang salita buhat sa nagkakautang. Babayaran kita. Nakikiusap nga ako sa iyo, babayaran kita pag nagkapera ko. Intayin mo. Yon. Hindi mo ba naintindihan yon? Alin doon ang hindi mo naintindihan? Magbabayad ako sa iyo pag nagkapera ko. Intayin mo lang. Kahit hindi na po siya magbayad, basta umalis na lang po siya para wala na pong sakit sa ulo. Oh. Susuluhin ko na lang. Alright. Well, yun ang prerogative niya yun dahil siya nagpapaupa ng bahay, you know? Merong iba, 2 months lang, pwede ka nang umalis. Okay. Kay Aling Virginia, nakita ko lang kanina sa screen, di yung sapatos na lang ang ibayad natin. May sukli ka pa. May pansukli ka ba? Ha? Kasi mamahalin yun no? Kung ibabayad natin yan, may pansukli pa o may advance ka pa. Di ba? So, siguro ang aral natin dito, alam natin na pag tayo ay uupa, meron tayong buwa ng responsibilidad. At kailangan meron tayong ekstrang pagkakakitaan. Hindi po pwede ang hindi. Umupa din po ako sa bahay sa Amerika nung araw. Tama yung sinasabi ni Mama Carla. Importante, yung iba kahit hindi ka makabayad ng kuryente, basta makabayad ka sa bahay. Dahil pagdating ng gabi, mayroon kang bubong na magpuproteksyon sa iyo. Sa Amerika po, hindi pwede yung ganyang umabot ng 2 buwan, di ka nakakabayad. Tanggal ka kaagad doon sa inuupahan mo. Ganun kadali. Wala nang masyadong usapan pa. Gawa na lang po ng paraan na mabayaran. Sabihin sa anak na dagdagan mo na ang allowance ko para maibayad na. At iwasan na po natin talaga na magtagal ang utang natin. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo. Dr. Sabi ko Love. inuunahan po kita, Mama Carla. Maraming salamat. Baka meron kayong reaksyon sa ating itinampok ngayon. Maaari kayong magpadala ng inyong komento sa ating pong Facebook Messenger ng Dr. Love. At o kaya po pwede kayong mag-comment sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa hotlines natin 863-15788 at 863-16674. Babalik ang programang ito ganap ng 10:04. Singers at ang awiting Prinsesa ng Kumintang. Di ba? Kailan niyo huling nadinig yan? Baka nasa kolehiyo pa kayo o kaya elementaryo pa kayo ng the last time you heard that. Prinsesa ng Kumintang, bahagi po yan ng kulturang Pilipino. Madidinig niyo mga awiting yan dito po sa ating programa tuwing Biyernes ng gabi. Ganap ng 15 minuto makalipas ang 10:00. Roberto Ignacio ng Pasay City, merong komentaryo para dun sa ating mangungutang. Actually, hindi naman mangungutang, hindi lang nakakabayad sa kanyang upa. 2 buwan. Pero ang totoo niyan, ewan ko kung napuna ni Jake ito nung tinitape namin yan, kung nandun si Jake.
Alam mo ba, Jake, yung sapatos na suot ng si Virginia, pareho ng sapatos ni Alex Calleja, naubod ng mahal 40 hanggang 50 mil pesos yata halaga nun. Tapos wala siyang pambayad dun sa 3,000 pesos na utang niya. Ano ba yan? Alamin natin, buhat po kay Roberto Ignacio, isa sa mga regular nating tagapakinig at anong tawag dito? Maraming artistang kilala, mga celebrities, itong si Roberto Ignacio. Roberto Ignacio, magandang gabi at happy listening to you. Welcome to Dr. Love. Magandang gabi po, Kuya Jun. Yun, sinasabi ko. Ay nako, ilang taon na nga si Robert? 22 years old po. 22. Robert, ano ang masasabi ng isang 22 years old sa kasaysayan na ating inihatid sa inyo? Si Aling Lilian na nagpapaupa ng bahay na nagagalit na dahil 2 buwang hindi nakakabayad ng upa. Itong si Virginia. Ang sabi ni Virginia, matapang pa si Virginia. Sabi ni Virginia, babayaran kita pag nagkapera ko, hintayin mo lang. Anong masasabi mo, Roberto? Magkukuha po ako ng pera sa bangko o kapag panalo ako sa loto. Oo. Para makabayad, ano? Yes po. Oo. Eh kung wala siyang pera sa bangko? Panalo ka sa loto o sa kahit anong raffle game. Eh, paano mananalo sa loto? Wala kang pambayad sa upa sa bahay. Di wala siyang pambili ng ano. Wala siyang pambili ng chorba sa loto. Di ba? O paano gagawin niya? Walang pantaya sa loto. Dapat humingi ka ng pera nun sa mga mayayaman. Yun, dapat humingi ng pera sa mayayaman. Well, anyway, sige, maraming salamat sa iyo, Robert, ha? Thank you very much. Sandali lang, Brother Jun. Ano? Oo. Birthday po bukas ni Noli De Castro at 75 years old po siya bukas, si Kabayan Noli De Castro. Kabayan, 75 Yes, years old na siya? 75? 75 lang ba si Kabayan? Yes. Okay. Sige. Happy birthday! Ayaw po ng Delegasyon Servicio na size 30 kilo. Oo. Sige. Thank you very much. Salamat sa iyo, Robert Ignacio. Okay, 10:18 is our time. Si Dorina Villaruz Figueroa, buwabati po ng magandang gabi. Buhat sa Gagalangin, Tondo, Manila. Chato sa Avedra, Sakluti ay buwabati ng happy birthday kay Julie Singkay ng Davao City. Ay, Julie, happy birthday to you. Diyan po siya sa Davao. Kababayan niya ng kaibigan natin si Amadeo Giorgio Gonzalez at saka si Mami Lorleen Gonzalez ng Metro Davao. Shari Picho ng Seattle, Washington. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Francis Anthony Gador ng Antipolo City nagpapaalala sa ating pong ahunan sa Antipolo na magsisimula ng July 9 at ang mga misa alas 5 ng hapon, alas 6 ng gabi at mayroon pong prosesyon ng alas 6 ng gabi. May fireworks pa yan. Elvira Cabahog ng Pasay City, maraming salamat po. Angelita Banato ng Pateros, Dorina Villaruz Figueroa, tagal ko pong hindi nakagreet. Inubo po kasi ako at umiinom ng gamot. Lagi po akong inaantok. Nakakatulog bago programa natin. Marjon Mamhot, magandang gabi. Adela Ahonen, good evening, Dr. Love at sa buong Dr. Love team. Happy Blessed Friday. Attendance check lang po muna. Nasa work, nagtatrabaho pa. Salamat in advance sa pagbati. Bienvenido, Pianyar. Happy Thursday. Friday na po ngayon. Watching from Zamboanga del Sur. Baka, Jake, hindi kaya Huwebes pa lang ngayon sa Zamboanga. Ano bang time zone doon sa Zamboanga? Buhabati siyang Happy Thursday eh. Baka advance tayo rito sa Manila siguro, no? Thank you very much. Bienvenido, Planar. Salamat po. Yung ibang mga pagbati ho ninyo ay ating tutunghayan mamaya. Ganat na ang alas 10:20. Antabayanan nyo rin po ang liham kasaysayan na ihahatid sa atin. Ito po ay buhat naman sa Lapu-Lapu City sa Cebu, buhat kay Queenie. Samantala, ang kaibigan kong Dulce ay magkakaroon ng ng concert sa July 19.
Alam po ba ninyo na birthday ni Dulce sa July 20? Happy birthday! Happy birthday to you, Mariko. July 19 ang kanyang birthday. Hopefully makasama natin siya rito July 15. Pipilitin ni producer Jake na makasama natin siya. Pero alam nyo, every time that she visits my program, dalawang kanta ang madalas na hinihiling ko sa kanya. Yung minsan akong minahal. Yung sa stage ba yun? Katie. Itinampok sa minsan ang minahalay ako. sa stage play na Katie. Yon. At saka yung maalaala mo kaya. Narito ang awitin ng Dulce. If you remember, last June 24, nandito siya at inawit niya yung maalaala mo kaya. Narito ang tinig ni Dulce at ang awiting maalaala mo kaya. Ay nako, marami pa tayong itatampok ng mga awitin ni Dulce sa ating programa in the very near future. Pero isa lamang yan sa pagpapatunay na talagang siya ang Asia's timeless diva. Yan. Maalaala mo kaya. Oo nga pala, maraming salamat kay dating OWA Administrator si Ate May Dimson. Nakikinig siya ngayon. Meron siyang aklat na na pinadala sa akin. Nako, naiwan ko yata sa kotse. Oo, meron siyang aklat na isinulat ngayon. At ito ay binubuo po ng mga kasaysayan ng mga OFWs. Tingnan ko kung mapakuha ko yung book na naiwan ko sa kotse. Papakuha ko yung libro para makita nyo. It's very interesting. Ang sarap pong basahin ng aklat na yon. Ito ay mga kasaysayan ng mga OFWs na talagang nagpakahirap ng gusto para sa kanilang pamilya. Isa sa mga pinakamatinik na OWA administrator. And I'm very proud na masabing kaibigan ko po siya. And I call her Ate May Dimson. Ito yung mga tinatakbuhan ho namin nung araw nung nandun pa ako sa kabilang stasyon. Pag may problema kami sa mga OFW, na mga Pilipinong nagtatrabaho sa labas ng bansa, itinatakbo namin kaagad yan kay OWA Administrator nung araw, May Dimson. Immediate ang action niya and God is blessing her. Ngayon na siya ay nagpapahinga na at nag-retire na, gumawa po siya ng isang aklat at ang aklat na ito ay tumatalakay sa mga kasaysayan ng mga OFW natin. Maraming salamat. 27 after 10, Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Naalala ko po yung tatay ko nung bata pa ako. Aawitan kita na naririnig po sa radyo nung araw. Aawitan kita, mamaya papadinig namin yung aawitan kita ni Armida Sigion Reyna. Naging matalik na kaibigan ko rin po si Armida Sigion Reyna before she passed away in 2019, February 11, ang siya pumanaw. At palaging nagiging panauhin ko yan sa aking programa. Alam mo ba, Jake, biglang darating yan doon sa programa ko nang hindi ko inaasahan. Pag dumating yan, may security, no? Siyempre, may security yan. Kasimpleng tao. Mauupo lang yun, makikipagkwentuhan lang sa programa ko. Armida Sigion Reyna, I miss her so much. Carissy Antipuesto is watching us from Kuwait. Jorens Sambas ng Daet, Camarines Norte, magandang gabi po. Leo Domingo, Lilian Paneligan Buen ng Parañaque City, magandang gabi. Buhat sa Kuwait, si Fatima Gupit Ampit. Marisa Rodrigo ng Iloilo City nga pamati sa atong programa sa Iloilo City. Mayong gabi sa mga taga Iloilo, ambot sa mo. 29 after 10, si Lynn. Alam niyo mga nakikinig sa atin, mga galing pa sa nakikinig pa sa ibang bansa. Tita Lynn ng Brussels, Belgium. Pag-greet naman po ang pamangkin ko kasi wedding nila bukas.
si Edward and Jules, Mr. and Mrs. Pacheco. Congratulations and best wishes. They are from San Pedro, Laguna. Ang pagbati bot kay Tita Lynn ng Brussels, Belgium. Kay Louis Carias Basco, magandang gabi at happy listening. Edwin Romero from the City of Angels in Los Angeles, California. Pacheck po ng attendance at pabati po ang aking pinsan na si Marisa Garcia ng Paris, France. Also an avid listener and subscriber of your program. Ricardo Tangcueco, buwabati na magandang gabi buwat sa Valenzuela City. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Grace Marnie Songfo, waiting for the Kundiman. I remember Armida Sigion had a show. Aawitan kita. I was still in high school then. Oo, papadinig namin sa inyo Aawitan kita. Pero mamaya madidinig nyo naman ay isang kundimang awitin buhat kay Ruben Tagalog. No? Pagkatapos po ng ating liham kasaysayan. Oras natin ganap ng 10:30 ng gabi. 32 minuto makalipas po ang 10:00 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Narito ang liham kasaysayan padala ni Queenie ng Lapu-Lapu City, Cebu. Dear Dr. Love, good evening, maayong gabi. Call me Queenie. Ako po ay 39 years old na at mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. I work in a shipping line at stable naman po ako sa aking career. To be honest, it took me a long while to finally decide to write you. Nahihiya po kasi ako sa problema ko. But eventually, I had the courage to write it down and share it with you. Ikaapat po ako sa 5 magkakapatid at ang mga kapatid ko po ay may kanya-kanya ng pamilya. So, ayun nga po, napag-iwanan po ako. Hindi naman po ako pangit at hindi naman po ako maganda. Siguro, I look somewhere in between. Nakadalawang boyfriends na rin po ako in my 20s, but both didn't work out. 15 years na akong single at natatakot akong wala nang dumating sa buhay ko. Sabi nila, masaya raw ang maging single kasi nagagawa mo ang mga gusto mong gawin. Pero at the end of the day, pinapangarap ko pa rin na, I have someone to go home to. Pangarap ko rin kasing magkaroon at bumuo ng sarili kong pamilya. Don't get me wrong, Dr. Love. Masaya ako whenever I'm with my nieces and nephews, pero iba pa rin kasi ang feeling kung mismong mga anak mo ang kasama mo. Iba rin kasi kung sarili kong mga anak ang inaalagaan ko at kabanding ko. At my age, natatakot na po ako, Dr. Love. Meron pa kayang darating na mamahalin ako habang buhay? Aasa pa ba ako that one day my Prince Charming will come? O kailangan ko bang tanggapin na isa akong old maid? Is it time to accept yung concept na single blessedness, or is being single a curse? Ano po ba talaga, Dr. Love? Please enlighten me. Please, whatever you say, ito na po ang tatanggapin ko. Salamat kaayo, Dr. Love. God bless and more power to you and your show as well. Sincerely, Queenie. Maraming salamat sa iyo, Queenie, at salamat sa pagtitiwala mo sa ating programa. I believe merong nilaan ng Diyos talaga na mga tao na considered masuswerte na yun ang tinatawag nating single blessedness. Kasama dyan yung ibang mga pare, kasama dyan yung ibang mga madre, meron ding mga laiko na masaya na nag-iisa sila, no? Pero at your age, 39 years old, hindi naman po ako medical doctor. Hindi ako medical doctor. Pero
Sa edad na 39, siguro po pwede pang makahabol kung mag-aasawa. Pwede pang makahabol, pero baka mahirapang manganak. Ayun, di ba, no? Or may extra attention na ibibigay, gagawin ang obigaine para maalagaan ka sa iyong pagdadalang tao. But bago natin isipin yung pagdadalang tao, isipin muna natin yung sitwasyon. Paano magdadalang tao? Wala namang syota, wala namang boyfriend, di ba? Ngayon, eto naman ang sa akin, Queenie. Tingnan natin yung isang maganda at positibong pananaw. Hindi naman maganda na sa edad mong yan ay manghabol pa tayo ng lalaki na mapapangasawa natin. Di ba? Wala sa kulturang Pilipino yan. Ang mga babae dito sa atin ay talagang iginagalang at sila ang sinusuyo talaga. Yan ang maganda sa ating mga Pilipino. So, para sa akin, hindi ko sasabihin sa iyo na maghanap ka. Kasi hindi dapat maghanap. Kung meron talagang nakalaan para sa iyo, ilalaan ng Diyos yan para sa iyo, magaganap na makikilala mo siya, and you will live happily ever after, sabi nga. Pero hindi maganda na hanapin natin. Kasi pag hinanap mo, hindi mo na ipinagkakatiwala sa Diyos, kung hindi ikaw na mismo sa kapangyarihan mo maghahanap ng lalaking mapapangasawa mo. At kung ganyan ang sitwasyon, kadalasan dahil nga yung ating interes na makakuha ng mapapangasawa, nagiging palpak dahil napipilitan tayo na humahabol sa panahon. Diba? Mabuti nga, kung tingnan mo sarili mo, wala kang masyadong problema. Diba? Dahil nag-iisa ka. Yung iba nga dyan, may syota nga, nabubugbog naman ng syota, di ba? May syota nga, nawawala naman ang laya nila dahil kinokontrol ng mga syota nila. Hindi ka pwede magsuot ng damit na na maigsi ang laylayan, dapat below the knee. Hindi ko gusto ang kulay ng iyong ang tawag dyan, nail polish. Pulang-pula yan, ayoko niyan. Hindi ko gusto ang kulay ng lipstick mo. Ayoko ng korte ng kilay mo. Ang gusto kong korte ng kilay, ang kagaya ng korte ng kilay ni Ate May Dimson, conservative. Hindi pwedeng maigsing-maigsi ang buhok, na kagaya ni Carla Estrada. Ayoko niyan. Kasi masyadong ang nakakakuha ng atensyon ng mga lalaki yan. Gusto ko yung igsi lang ng buhok ni Ate May Dimson. Hindi masyadong mahaba, hindi masyadong maigsi. Di ba nga? Merong mga syotang ganyan nangungontrol. Nako, mabuti pa, ganito ang aking maipapayaw sa iyo, Queenie. Huwag kang maghanap. Darating yan kung talagang kusang ikaw ay may inilaan ng Panginoon sa iyo. Hindi ko sasabihin na ang bawat isa sa atin ay may nakalaan na katapat. Hindi. Pangungunahan ko ang Diyos. Di ba? Pero kung may nakalaan sa iyo ang Diyos, miski nagtatago ka niya sa banyo, kahit nakahiga ka dun sa kwarto mo, magkikita kayo ng mapapangasawa mo. Pero wag mong hanapin. Ang sa akin lang sa iyo, enjoyin mo ang buhay mo, open a new horizon, make friends with people. Diyan ang magiging daan kung ang Diyos ay may isusugo sa iyo na magiging mapapangasawa mo in the future. So, isipin mo, ano ang gusto mong mapangasawang lalaki? Gusto mo bang mapangasawa ay yung lalaking kamukha ni Brother June na nagsisimba paglinggo, madasalin, nagdadasal ng rosaryo araw-araw, may takot sa Diyos? Yung bang gusto mo? Kung gano'n ang gusto mo, ang puntahan mong lugar ay simbahan. Di ba? Yung mga konserbatibo, nandun sa simbahan. Yan yung mga madalas na nagsisimba, yan yung mga madalas na kasama sa ministry sa simbahan. Ngayon, kung gusto mo ay yung lalaking magaling uminom ng alak at pag nalalasing ng bubugbog, pumunta ka sa bar.
doon ka makakakita ng ganong klaseng lalaki. In other words, ikaw ang hahanap, ay ang paghanap hindi yung hindi yung masyadong obvious na naghahanap ka. Buksan mo lang ang bagong horizon ng pagkakataon para makakita ka at makakilala ng bagong kaibigan. Magsisimula yan sa bagong kaibigan. It is not a curse. No, it's not. Ipagkatiwala mo lang sa Diyos at sabihin mo sa Diyos na tulungan ka, nagabayan ka na makakilala ng taong gugustuhin ng Diyos na makasama mo habang buhay. Kung pangarap mo ay magkaroon ng mga anak, maaaring it could be too late, di ba? Pagkaroon ng maraming anak, isa o dalawa is good enough, lalo sa panahon na nagtataasan ng bilihin ngayon. Ganun pa man, pagdarasal natin na sana ay makilala mo ang isang Prince Charming na mamahalin mo at mamahalin ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Nang awiting ito ni Larry Miranda sa Lumang Simbahan, pansamantala magpapaalam po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa ating buong production staff, sa pamuno po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, sa ngalan po ng ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, Cherry Baile, ang ating Executive Producer, Jake Bakud, ang naging Director natin ngayon, si Direk Joey Perez, ang ating technician, hindi po tayo iniiwanan ni Rome Ortigas. Ang ORAD operator natin ngayon, si Rodel Makatagay, at ang ating PA at avid operator, Jairian Manipon. Ito po naman si Brother June Banaag, OP. Magbabalik po sa Lunes. Magandang gabi, maraming salamat. Shabbat Shalom. May each day in the week be